Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. So magbibigay na naman tayo ng reaction video sa mga maiinit na balita sa ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na West Philippine Sea, napakainit na issue to sa ngayon. Ngayon may ginawang batas si PBBM tungkol sa West Philippine Sea, na ito ay kinagugulat o kinabahala. Kumbaga kinabahala ng mga Chino, ng mga singkit na yan. Parang bumahag ba yung buntot nila? Parang ganun ba? So itong bibigyan natin reaction na video, komentaryo, suggestion, at kung ano yung mga nasa inyong nasa isipan diyan pwede rin naman kayo mag-comments, okay? So, and also, syempre, please kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa, okay? And also, please paki-subscribe din kay Wellbees PH. So, itong video na to sa kanya to. So, bibigyan lang natin reaction video to. Ito kasi mainit na balita tungkol sa mga Chekwa na nangaagaw ng ating isla dyan sa West Philippine Sea. Okay, no? So, umpisa na natin kung bakit galit na galit itong mga singkit na to. Okay? Ito na ang kinakatakutan ng China, ang bagong batas na pinirmahan na ni Pangulong Marcos Jr. sa West Philippine Sea. Ano nga ba ito, kaibigan? Tara't ating alamin. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ngayon ay malaking hakbang ang nagawa ng Pilipinas sa pag-aproba ng mga bagong batas na maglilinaw sa sakop ng ating teritoryo at Exclusive Economic Zone or EEZ sa West Philippine Sea. Ang mga batas na ito ay pinaniniwalaang makakatulong sa mga Pilipinong mangingisda, lalo na sa mga komersyal na mangingisda, upang masigurado ang kanilang karapatan sa ating EEZ. Ayon sa eksperto sa batas pangkaragatan na si Professor J. Batong Bakal, napakahalagang malaman ng bawat Pilipino kung gaano kalawak ang ating teritoryo batay sa international na batas. Malaking isyong seguridad ng ating karagatan, kaya't iminungkahi ang paglalagay ng mga tinatawag na archipelagic lanes sa daanan sa karagatan upang masubaybayan ang mga dayuhang barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid na dumadaan sa ating nasasakupan. Sa ganitong paraan, may iwasan ng anumang posibleng panganib na dala ng hindi autorisadong pagpasok sa ating katubigan. Pangahawakan kung hanggang saan talaga dapat sila nangingisda. Lalo na yung mga nangingisda, mga commercial fishers natin na nangingisda sa Exclusive Economic Zone. Ngayong buwan ng Nobyembre, isang napakahalagang hakbang ang sinagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa usaping pangteritoryo ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng paglagda ng dalawang bagong batas, formal nang isinasaad ang mga hangganan at karapatang pandagat ng Pilipinas alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea or WPS. Yon, gumawa ng batas si Pangulong PBBM. So tungkol sa West Philippine Sea na magkakaroon na ng hangganan. Kumbaga, gumawa siya ng batas pero pasok pa rin sa EEZ. Kumbaga sa EEZ, yung Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. So talagang bawal na. Kumbaga bawal ng pumunta o mangharas kung ano man gagawin ng mga foreign vessel katulad ng mga China. Kahit sinong foreign vessel na pumunta diyan, kailangan meron tinakdang yung batas na yun may itinakdang dadaanan lang ang kanilang barko at ang kanilang mga eroplano. Yun. At isa pa, ang napapaloob doon sa ganyang batas ay yung kung papasok man sila sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, siyempre kailangan magpapaalam sila. Ganun. Sige, diretso pa natin. Ang mga bagong batas na ito ay naglalayon na palakasin ang soberanya ng bansa at maprotektahan ang eksklusibong karapatan ng Pilipinas sa mga yamang dagat na nasa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ nito.
these pieces of legislation, we align our domestic laws with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Seas, or UNCLOS, to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. We are staunchly committed to nurturing, cultivating, and protecting our maritime domain. Isa sa mga pangunahing pagbabago sa ilalim ng bagong batas ay ang formal na paggamit ng katawagang West Philippine Sea para sa bahagi ng South China Sea na sakop ng EEZ ng Pilipinas. Yon, talagang tatawagin ng West Philippine Sea. Yung ano lang, sakop lang natin yung EEZ ba? Ayan ang bagong batas. Ang hakbang na ito ay hindi lamang naglalayong magbigay ng pagkakakilanlan sa dagat ng Pilipinas, kundi isang pagpapakita rin ng paninindigan sa soberanya ng bansa laban sa mga territorial na issue, particular na sa China. Ang bagong Maritime Zones Law ay nagtatakda sa teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng 2016 Arbitral Award. Dito ay Yon, pasok pa rin. Pasok pa rin sa arbitral award o arbitral ruling or international law yung ginawa ng Pilipinas tungkol sa maritime law dyan sa sa West Philippine Sea. Talaga, kaya nga, itong mga incheck na to, no, talagang nanggagalitin na, kumbaga, nanggigigil na, no. Ewan natin kung anong gagawin nila. Pag talagang naisakatuparan na yung ganyang batas. formal na kinikilalang iba't ibang bahagi ng karagatan bilang sakop ng teritoryo ng bansa, kabilang ang mga dagat na pumapalibot dito. Yon. Ang batas na ito ay nakabatay sa United Nations Conventions on the Law of the Sea or Yon. UNCLOS, kung saan kinikilala ang karapatan ng mga estado na itinakda ng pamahalaan ang mga sakop ng katubigan nito. Yon. Kasama sa mga pinirmahang batas ni Pangulong Marcos Jr., ang Archipelagic Sea Lanes Law na nagtatakda ng 3 pangunahing daanan o sea lanes sa loob ng Philippine Archipelago. Ito ay mga itinalagang ruta sa silangan at kanluran na maaari lamang daanan ng mga barko at eroplano ng ibang bansa. Ang pagbibigay ng limitadong daanan ay bahagi ng kontrol at proteksyon ng bansa sa sarili nitong tubig upang maiwasan ang walang pahintulot na pagpasok ng ibang mga bansa na maaaring magdulot ng banta sa seguridad. Oops, talagang maganda. Maganda yung ginawang batas ni PBBM, sa totoo lang, hindi lang naman si PBBM yan ang gumawang batas na yan. Siyempre, may kasabay din yan, no? May kasabay din siya mga kanyang mga alipores dyan. Hindi, kung kanyang mga gabinete, kanyang mga master dyan sa maritime law. Maganda yung ginawang batas nila, no? Isa pang napakahalagang aspeto ng bagong batas ay ang pagpapalit ng pangalan ng Benham Rice sa Philippine Iyon. Rice o Talampas ng Pilipinas. Ang pagbabago ng pangalan ay simbolo ng pagkakakilanlan at karapatan ng bansa sa lugar na ito. Iyon, isa pa, no? Ayun na. Imbis na Benham Rice, dati kasi ang pangalan niyan, yung dagat na galing sa Pacific Ocean. Yung kumbaga, yung nakaharap sa Pacific Ocean, na hindi na sa China yan, hindi na nakaharap sa China, kundi dun sa Pacific Ocean dating Benham Rice, ipinalitan na ng Philippine Rice na. Yung talagang pang Pilipinas na talaga. Nakilalang mayaman sa likas na yaman tulad ng methane gas at iba pang Iyon, mineral. sabi ko na nga, be. Matapos may patupad ang bagong batas, inaasahan ng mas aktibong pangangalaga sa Philippine rice na maaring maging pangunahing bahagi ng pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. The maps prepared. We are just Tingnan nyo naman talagang maganda yung batas na ginawa ni PBBM. Diba? Philippine Rice na. Hindi na Benham Rice. Kaya nga itong mga incheck na to, talagang nanggagalitin na, no, sa galit. Kasi Philippine na ang pangalan Philippine Rice. Hindi na Benham Rice. Kaya pag pumasok sila dyan, parang magdadalawang isip sila. waiting for the implementing rules and regulations in order for us to modify or revise the maps that we have prepared accordingly until its final publication. Ipinahayag naman ng National Maritime Council ang kanilang pangangailangan ng mas maraming pondo at kagamitan para epektibong patupad ang mga bagong batas.
kasama sa kanilang layunin ng pagpapalakas ng teknikal na kakayahan upang masubaybayan ang mga aktibidad sa karagatan, Ayun lang. particular ng mga posibleng paglabag sa batas. Ang pagdadagdag ng mga patrol assets at surveillance systems ay kinakailangan upang matiyak ang proteksyon ng mga karagatang nasasakupan ng Pilipinas. More assets. Oh, teka no. Kung talagang ipapatupad nila ng batas yan, kung gagawin batas na talaga yan ng Pilipinas, so nangangailangan ng matitinding Philippine Navy dyan at Philippine Coast Guard, mga matatapang. Ayun ang tanong dyan. Ayun ang tanong dyan eh. So yung batas na yan, kailangan dyan yung yung kamay na bakal. Ayun ang pinaka-the best tanong dyan. Kung kayang ipatupad ng Pilipinas yan. Eh, alam nyo naman na ang asset ng mga ng ating gobyerno, eh, alam nyo naman sa nangyayari, di ba, no? Napuputulan pa nga ng daliri, eh. di kaya ang ipagtanggol, eh. At nagugutom pa nga, eh, di ba? Nagugutom pa nga yung mga crew ng Philippine Coast Guard. So, tignan natin, no, kung talagang kayang ipatupad ng Pilipinas yan. We need more bottoms. We need more technical capability. Yes, kailangan ng Monitor, technical capabilities detect, dyan. Ibig and, sabihin, I don't want to say hop, that right. teka. Ang technical capabilities ay yung mga asset ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, at kung yung ano man yung mga technical support ang kailangan sa ganyang batas. Kaya nga malalaman natin yan kung ipatutupad. At isa pa, kung susundin ng mga CHECWA yung bagong batas ng Pilipinas tungkol sa maritime law. But rather address any violations of our laws. Sa kabila ng pagpasa ng mga batas na ito, nananatiling matatag ang posisyon ng China sa hindi pagkilala sa arbitral ruling at sa EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Agad nilang ipinatawag ang ambasador ng Pilipinas upang ipahayag ang Ayun lang, in China nga, hindi nila kinikilala yung international law. Ayun pa kayang batas ng Pilipinas. ayun ang the big question, di ba? nilang pagtutol. Subalit sa kabila ng mga diplomatikong tensyon, ipinapakita ng bagong batas na patuloy na iginigiit ng Pilipinas ang kanyang soberanya at mga karapatan sa mga yamang dagat sa kabila ng mga balakid na maaaring idulot ng ibang bansa. Ayon mismo sa ilang mga ulat mula sa Chinese think tanks, hindi raw kinatuwa ng Beijing ang pagdagdag ng ganitong batas sa Pilipinas. O syempre naman, hindi sila matutuwa sa ganyan, Kasi nga, yung kanilang, kumbaga, imahinasyon na 9 dash line ay tinamaan ng batas ng Pilipinas. Syempre, talagang magngangaw-ngaw yung mga China na yan. Sa mga isyong tinitingnan ng China ay ang posibleng overlap o pagsasapawan ng teritoryo sa bahagi ng South China Sea na inaangkin din nila. Dahil dito ay hindi malayong magkaroon ng... Tingnan mo yun, yung mga China, inaangkin nila yung sakop ng EEZ ng Pilipinas. So, mahirap naman talaga yun. Ngayon, gumawa ng batas ang Pilipinas na gumawa ng batas ng Pilipinas at kumbaga suportado pa ng Amerika at ng mga international community. Bilang alitan sa media at iba pang aspeto. In this perspective, the maritime zone will have overlapped areas with Beijing's claims. So there are some disputes and maybe confrontation on the medias or other. Sa kabila ng posibleng tensyon, ipinaliwanag ni Professor Batong Bakal na hindi dapat tingnan ng China bilang isang hamon ng hakbang na ito ng Pilipinas. Hindi natin pinapalawak ang ating teritoryo. Nililinaw lamang natin kung ano ang atin ayon sa kanya. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan ng ibang mga bansa ang posisyon ng Pilipinas at ng ating mga karapatan. Hindi nag-iisang Pilipinas sa hakbang na ito. Ang mga bansang gaya ng Amerika, Canada,
Japan, Yes. Australia at iba pang mga bansa mula sa East Asia hanggang Western Europe ay nagpahayag ng kanilang suporta sa mga bagong batas na ito. Para sa kanila, napakahalaga ang paggalang sa international na batas sa dagat at kailangan ng isang malinaw na protesta sa mga aksyon ng China na nagiging hadlang sa malayang paglalayag at pagpapalipad sa rehiyon ng West Philippine Sea. Ayan, tingnan mo Tignan nyo, suportado ng international community ang batas, yung bagong batas na ginawa ng Pilipinas. No? Kasi nga, itong ay respeto Respeto sa bawat bansa. Ngayon, itong mga Chino na to, itong mga singkit na yan, hindi nila nire-respeto ang international law. Kaya tuloy, napakadaming nila kaaway na bansa. Gino mo yan, awayin ka ng maraming bansa. So talagang hindi talaga ubra yung ginagawa ng mga Chino na pag-aangkin sa ating nasasakupan teritoryo sa loob ng EEZ, sa Exclusive Economic Zone. Ang mga bansang ito ay naniniwalang ang pagrespeto sa mga umiiral na international na batas ay makikinabang hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon. Yes. More and more nations. So kailangan talaga respeto. Nang sa ganon, respeto sa bawat bansa. Kaso itong mga Chino na to, no, talagang wala silang nire-respeto kundi yung kanilang imahinasyon na kanilang 9-dash line, kung ano man, 10-dash line, na wala naman sa international law yung kanilang kiniklaim. Kumbaga, illegal na pag-aangkin ng teritoryo. So, hindi nga kinikilala ng UNCLOS, no, United Nations Convention Law of the Sea, yung kanilang 9-dash line. Kaya nga binasura na nila yun. Tapos ginigit pa naman China, ginigit pa nila na ang kanilang batas ang dapat masunod. Ano sila? Timawa. From East Asia to Western Europe have spoken out to support the Philippines, uphold international law, and urge the PRC to cease escalatory and dangerous actions that impede the exercise of freedom of navigation and overflight, from which all nations benefit. This is a significant achievement. It ensures that the Philippines law, international, is aligned with international law. Ang dalawang batas ay sumasalamin sa mas matatag na posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ito ay isang napakahalagang hakbang sa pagpapalakas ng maritime policies para sa kapakinabangan ng ekonomiya at pambansang seguridad ng Pilipinas. Sa kasaysayan ng bansa, ang pagkakaroon ng malinaw na batas ay nagtatakda ng teritoryo sa ilalim ng pamantayang international ay makapagbibigay ng proteksyon laban sa mga pag-aangkin ng ibang bansa sa ating karagatan. Tama. Ang paglagda sa Maritime Zones Law at Archipelagic Sea Lanes Law ay isang matapang na hakbang ng Pilipinas sa pagtataguyod ng karapatan nito sa mga nasasakupan ng ating dagat. Ang mga batas na ito ay mas magpapatibay pa ng soberanya at nagpapakita rin ng kahandaan ng Pilipinas na ipaglaban ng teritoryo sa mapayapang paraan alinsunod sa pandaigdigang batas. Okay mga guys, tignan nyo naman din yun ba alam na nasa isip, napakagandang batas na ginawa. 2 batas na ginawa ng gobyernong PBBM, gobyerno Marcos na kumbaga yung ating nasasakupan teritoryo sa West Philippine Sea ay talagang atin. Atin talaga, hindi kaya nga hindi na pwedeng magbully o magbuli-buli yung mga Chino diyan sa West Philippine Sea kung ano mang gagawin nila. Ngayon, kung hindi naman kikilalanin ng mga Chino ang bagong batas ng Pilipinas, so talagang gera na. Ewan natin gera ang kapalit niyan. Or kasi nga suportado ng international community yung bagong batas na ginawa ng Pilipinas tungkol sa maritime law. Kaya nga ayun, tignan natin kalalabasan. At isa pa, kailangan dyan ng Pilipinas na more assets. Yung talagang
kamay na bakal na ng mga Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ayun ang tagapagpatupad ng batas. Ewan natin sa nangyayari sa ngayon binubuli-buli nga lang ng China, di ba? Ng ating mga Philippine Coast Guard, ating mga mangingisda, mga BFAR. Ewan natin kung susunod o tatalima ang China sa bagong batas na ginawa ng Pilipinas. Okay? So, hanggang dito na lang tayo, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?